Magandang balita po sa araw na ito. Apollo Kibuloy, pinaaaresto ng Senado. Ipinag-utos ang pag-aresto sa pastor na si Apollo Kibuloy dahil sa hindi nito pagsipot sa mga pagdinig ng Senado tungkol sa mga reklamo laban sa kanya, ang violation of human trafficking, rape, sexual abuse, violence at child abuse. Balita po yan ng pep.ph. Ngayong Martes ng hapon, March 19, 2024, inilabas ng Senado ang utos na dakpin ang pastor na nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ at nagpahayag na siya ang anointed Son of God at owner of the universe. Nilagdaan ito ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Mabuti naman po at hindi na pinatagal ni Senator Zubiri ang pag-review doon sa sagot ng kampo ni Kibuloy tungkol dun sa show cause order kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Dahil kung natatandaan po natin, nagpahayag si Zubiri na i-review daw muna niya bago siya maglabas ng desisyon. At ito na nga po, nilagdaan na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order. Nakasaad sa dokumento, for unduly refusing to appear despite due notices at the hearings of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on January 23, February 19, and March 5, 2024, and for merely sending his counsel to appear for him without justifiable reason, and therefore delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, rape, sexual abuse, and violence and child abuse. Thereby, upon motion of the committee during the March 5, 2024 hearing, hereby cites Pastor Apollo C. Kibuloy in contempt of the committee and of the Senate and ordered arrested and detained at the office of the Sergeant at Arms until such time that he will appear and testify in the committee or otherwise purges himself of that contempt. Ano kaya sa tingin ninyo? Well, kung hindi man siya sisipot, siya po ay tutugisin na at kailangan na talaga siyang arestuhin. Hindi naman po natin pwedeng sabihin na walang due process tulad na sinasabi ni VP Sara. Dahil sabi nga po dito, ilang beses na siya ay ipinatawag sa hearing. January, February, March, pero hindi naman po siya sumisipot. Ito po ay in utter defiance. At sabi ko nga sa inyo, pinapaikot niya ang Senado. And finally, mabuti naman po, pinirmahan na itong arrest warrant para mahuli na po itong si Kibuloy. Dahil sa totoo lang po, no one is above the law. Kahit na ikaw man ang anointed Son of God, kahit na ikaw pa ang may-ari ng buong universe, kahit na ikaw pa ang huling pipirma sa kaluluwa ng bawat nilalang sa mundong ito, hindi ka pa rin po above the law. So, laking pasasalamat po ni Hontiveros. At sinabi niya, napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan at nagpapasalamat ako. Daghang salamat kay Senate President Migs Zubiri sa kanyang pagpirma sa arrest order kasi walang karapatan si Kibuloy na yurakan ang dignidad ng Senado. Kahit na po may mangilan-ngilan senador na talagang nilunok na ang kanilang mga kahihiyan para lang ipagtanggol itong si Kibuloy. May nagawa ba yung sinabi ni Cynthia Villar na kasi kaibigan siya ng pamilya at mabait si Kibuloy sa kanila? Yung sinabi ni Robin Padilla na dapat tayong tumanaw ng utang na loob kay Kibuloy dahil ito ay nakipaglaban sa mga NPA. Yung sinabi ni Amy Marcos na mukhang hindi daw tama ang ginagawa ng Senado kay Kibuloy. Nanalo ba kayo? Iilan lang kayong pumirma na bawiin yung contempt order. So pasalamat po tayo doon sa ibang mga senador na hindi nagpadala dito sa grupo ni Robin Padilla at ni Amy Marcos para bawiin yung contempt order. So, tuloy na po ang pag-aresto kay Kibuloy ng Senado. Paano naman sa House?
Ayon naman sa People's Balita, arrest warrant versus Kibuloy, pirmado na ng House. Nakatakda ng isilbi ngayong linggo ang warrant of arrest laban sa kontrobersyal na Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na malagdaan ng House Executives ang warrant of arrest. Nabatid na nabigo si Attorney Ferdinand Topacio na kumbinsihin si Kibuloy na lumantad sa Kamara at humarap sa paglilitis kung saan binigyan ito ng taning na hanggang Biyernes. Yan po ay noong March 15. Sa kasalukuyan, nakahanda na rin ang detention facility na pagkukulungan kay Kibuloy sa Kamara kung saan magiging bantay sarado ito. Pero ang pinaka-update po yata nito ay dahil sinabi ng House na tapos na sila sa hearing dun sa franchise ng SMNI, pababayaan na lang po nila na si Kibuloy ay ma-detain sa Senado. Umaasa naman ang mga taga-House na susuko ng mapayapa si Kibuloy sa susundo rito mga operatiba na magpapatupad ng warrant of arrest. Yan po ang maganda nating susubaybayan kung papaano aarestuhin si Kibuloy. Papalag kaya siya o siya ay tahimik na susuko? Ano naman kaya ang magiging reaksyon ni Senator Amy Marcos? Dahil kung titignan natin, abain mo kang kinukuyog na si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ba sinabi ni Amy Marcos, wag naman sanang kuyugin si Pastor? Dahil pagkatapos pong mag-issue ng arrest warrant ang Senado at ang House, ito naman po ang DOJ. Ayon po sa GMA News Online, child abuse and human trafficking charges have been filed against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy and 5 others. Ayon po yan sa Department of Justice ngayon ding Martes. No bail was recommended for the charges. Charges under Section 5B of Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act and under Section 10A of the same act were also filed against Kibuloy before a Davao court. For the Davao case, prosecutors said the bail was set at 180,000 pesos for sexual assault and 80,000 pesos for maltreatment. Naku, chicken feed lang to kay Kibuloy. Yan po yung mga kaso sa Davao. Pero ito pong kaso sa Pasig, no bail was recommended. Sabi po ni Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, the Department of Justice is dedicated to the enforcement of our laws and the protection of our children from exploitation and abuse. This case underscores our commitment to hold accountable those who would harm our society's most vulnerable. Let this serve as a reminder that no individual, regardless of their position, is above the law. So paano ba yan, Senator Amy? Inaapi na yung iyong best friend. Hindi ba sabi mo, wag namang apihin si Pastor Kibuloy? Kawawa naman dahil ito ay kinukuyog. O paano na yan? Naglabas na ang Senate, naglabas na ang House ng kanilang arrest warrant, tapos ngayon nagsampa na ng kaso sa Pasig at saka sa Davao. Kuyog talaga si Pastor Kibuloy. Ano ang magagawa mo, Senator Amy, Senator Robin Padilla, Senator Cynthia Villar, Senator Bongo, at kayong mga pumirma para harangin ang pag-aresto kay Kibuloy? Parang naririnig ko tuloy si Neil Sedaka. Well, sa panahon po ngayon, ito mga kabataan, hindi na po nila kilala si Neil Sedaka, pero siya po yung nagpasikat ng kantang My World is Getting Smaller Every Day. Yan na kaya ang kinakanta ni Apollo Kibuloy? Bahagi pa ng kantang yon, I run but I can't run away. Ito na kaya ang simula ng wakas ng pagmamatigas ni Pastor Apollo si Kibuloy. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Magpapakita na kaya sa wakas itong appointed Son of God? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina, peace.